May sariling sari-sari store sa Tondo si Lilet. Ika nga, mas angat ang buhay niya kaysa iba. Sapat ang kita ng tindahan. Kumikita rin kahit papaano ang kanyang mister sa pangangalakal. Pero nang pumutok ang pandemic, naramdaman nila ang kakapusan. Dito pumasok sa isip niya na patulan ng isang racket na nakita niya sa social media. Ang surrogacy. Ang surrogate mother ang magsisilbing carrier ng kinolekta at prinosesong egg at sperm cells. Ituturok ito sa kanyang uterus at palalakihin sa kanyang sinapupunan. At matapos ang 9 na buwan, isisilang ng sanggol. Sa kanyang pag-research, natuklasan ni Lilet na mayroon palang online community para dito. Nag-online lang din ako bago mag-pandemic. Nag-online ako na ni-research ko yung mga surrogate mom. Nalaman ko po dito na sa Pilipinas meron na pala po ng ganun. Kaya pinasok ko po itong ganung trabaho. Organisado ang surrogacy community. Naroon ang lahat ng impormasyon mula sa proseso hanggang sa presyo. Nang malamang interesado si Lilet, agad siyang kinontak ng mga ito. Nag-message po ako doon sa isang agent. Pinamedical po ako lahat-lahat. Tapos, nung okay naman po yung medical ko, agad akong pinalipat sa staff house. Para doon na ako mag-inom ng mga gamot, saka vitamins, para maging doon na rin ako, para gumanda yung muna ng katawan ko bago ako lagyan ng embryo. Kinausap niyang kanyang asawa at ang agad na tanong ni Mister kung may sisiping bang ibang lalaki kay Mrs. Sabi niya, ganito, wala, i-inject lang naman sa akin, wala naman siping, ganun. Sabi ko, pwede ba yun? Desidido na si Lilet dahil para sa kanya, hindi biro ang 2 hanggang 300,000 pisong presyo ng kontrata. Malaki na rin po ang budget. Sabi ko, hindi ko naman kikitain siguro to pag nandito lang ako sa bahay. Tinry ko na rin po. Nag-decide kami na, o sige ikaw, basta monitor kita. Lagi kitang tatawagan, text, chat, ganun. Sagot ang lahat ng gastos, mula sa tirahan hanggang maisilang ang bata. Check-ups, vitamins, pati pagkain at pagliliwaliw. Puro lang kami cellphone, tas nakahiga lang kami maghapon. Pwede naman po lumabas ng bahay pagka may gusto kaming bilhin. Pwede naman po kaming bumisita sa pamilya namin. Tapos, pagka yung pag Pasko po, pwede kang umuwi sa pamilya mo hanggang New Year. May weekly allowance silang 1,300 pesos. Makukuha nilang kabuuan ng sweldo kapag naipanganak ng bata. Ang mga kliyente, may Pilipino at meron ding foreigner na intended parents. Ayon kay Lilet, ginagawa niya ito para sa kinabukasan ng 3 anak nila ni Rodolfo. May na-recruit din si Lilet sa racket na ito. Isang kaibigan niyang nahintong pag-aaral sa koleyo dahil hindi na kayang magbayad ng matrikula. May 2 taong gulang ding anak si Isabel. Gusto niya sanang mag-working student pero wala siyang mapasukan. Kasi nga po, sabi ko, baka sakaling kumapit din sa kanya yung embryo at makatulong din sa kanya. Kasi pahinga po siya sa pag-aaral ngayon. Sabi ko, may malaking kita dito, baka gusto mong pasukin katulad ng ginawa ko. Pinag-isipan ko po muna if ano po yung mas worth it. Ako ay makakatulong po sa pagsuschool ko at sa family ko rin po. Mas malaki po kasi yung matutulong kapag nag-SM po. 300K po pag nakauwi ka na. Mabilis din ang prosesong dinaanan ni Isabel. Pag-alis niya ng kanilang bahay, rekta na sa klinik na sagot ng ahensya. Nagpa-medical, nilagyan ng embryo at paglipas ng 1 linggo, kumapit na ito. Ayon kay Lilet at Isabel, tila alam na ng medical professionals na humahawak sa kanila na sila ay surrogate mothers. Pero may pagkakataong pinagdududahan sila. Kaya dapat
handa sila magpanggap bilang tunay na intended mothers ng mga sanggol. Hindi ko po nahawakan yung baby pagtapos ko po manganak. Nung pinapauwi lang po ni po kasi ako kumuha, ginamit ko po yung pangalan ng IP, tapos pati po yung pirma. Pinractice ko po yun ng ilang linggo. Pati po yung kung ano sasabihin pag nagtanong yung mga nurse. Ayon kay Attorney Buko de la Cruz, walang linaw sa batas kung legal o illegal ba ang ginagawa ni Lilet at Isabel. Nang buuin kasi ang Family Code of the Philippines, hindi pa naimbento ang in vitro fertilization o IVF at surrogacy na platform kung saan ginagamit ito. Gray area yan sa batas. Ano? Masasabi ba nating legal o illegal? Siguro ang illegal ay palabasin mong anak mo ang isang batang hindi naman. Kasi mamemeki ka ng birth certificate. No? Pero kung isinilang mo ang isang bata sa ilalim ng batas, ikaw ang nanay. Pero sa tingin ng marami, ang nagaganap ay isang kontrata na tila human trafficking na rin. Kahit pa raw galing ang egg at sperm cells mula sa intended parents, umupa ka pa rin ng ibang tao na literal na magbibitbit ng bata lalo na't palabas ng bansa. Ito'y pagbebenta ng tao't labag sa batas.